Palihim na pinapasok ng Rusya ang mga sundalo sa mga tubo para makapasok sa mga lungsod. Estratehiyang matagal na nilang ginagamit sa pagsakop sa Kupiansk sa Ukraine. Alam ng Ukraine ang tungkol sa pipeline na papasok sa lungsod, kaya nangyayari ang inaasahan ng Rusya. Bumalik sa kanila ang lihim na pagsalakay ng Rusya gamit ang pipeline. Maraming kalalakihan sa mga tubo ang napapatay habang inilalabas ng Ukraine ang mabagsik na tugon sa palihim na pagsalakay ng Rusya. Ayon sa United 24 Media, lumalala araw-araw ang sitwasyon ng Rusya sa Kupiansk, Kharkiv region. Ayon sa ulat noong Enero 20, tinatayang wala pang 100 sundalong Ruso ang natitira sa lungsod. Nagtatago sila sa basement at iba pang taguan habang naghihintay ng reinforcement na hindi dumarating. Mas madali nang matukoy at mapuksa ng mga drone ng Ukraine ang mga sundalong ito. Kaya bumagsak ang estratehiya ng Russia sa palihim na pagpapasok ng tauhan sa Kupiansk. Matagal nang nagpapadala ang Russia ng mga reinforcement sa Kupiansk gamit ang lumang gas pipeline sa ilalim ng Oskil River. Umubra ba ang estratehiya sa loob ng ilang panahon? Ang mga sundalo ng Russia ay gumapang ng humigit kumulang 15 kilometro o 73 milya ng pipeline, minsan gumagamit pa ng mga electric scooter para mas mapabilis ang pag-usad sa mga bahagi ng tubo kung saan halos makakatayo sila o kaya ay makakalabas sila sa kabilang dulo, malapit sa Kupiansk. United 24. Ayon sa media, nalaman ng Ukraine ang paggamit ng pipeline ng Russia noong tag-init ng 2025, ngunit wala silang magawa. Noon, napalilibutan ng kalaban ang Kupiansk. Mukhang malapit nang mawala sa Ukraine ang lungsod habang mas maraming sundalong Ruso ang dumadaan sa pipeline para makarating sa kanilang destinasyon. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake at matinding pangangailangan, agad humiling ng dagdag na puwersa ang mga tagapagtanggol ng lungsod noong huling Setyembre. Dumating ang dagdag na puwersa at binago nila ang sitwasyon sa Kupiansk, kaya magkaiba ang lungsod ngayong Enero kumpara noong tag-init. Malalaman mo pa ang higit tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Kupiansk kung patuloy mong panonoorin ang video. Pero tungkol naman sa mga karagdagang puwersa, naglunsad sila ng kontraopensiba noong huling bahagi ng 2025 upang linisin ang lungsod mula sa maliliit na grupong sundalong Ruso. Para magtagumpay ang paglilinis, dapat tutukan ng Ukraine ang pipeline na ginagamit ng Russia para palihim mapasok ng sundalo. Noong Nobyembre, ayon sa The Washington Post, nabigo ang estratehiya ng pipeline ng Russia dahil sa Achilles Brigade at commander nilang si Anton Shmyhal na ipinadala sa Kupiansk. Sinimulan ng brigada ang pagmamapa ng pipeline gamit ang mga plano at may naisip silang ideya. Dapat sirain ang mga labasan at taguan sa paligid na maaaring gamitin ng mga sundalong Ruso para makalusot. Naglalakad sila, lumalabas mula sa pipeline at tumatakbo upang maghanap ng masisilungan sa isa sa mga kagubatan sa paligid. Ayon kay Shmyhal, madalas magpalit ng damit sibil ang mga sundalong Ruso na may masisilungan. Pagkatapos noon, ilalagay nila ang kanilang mga rifle sa kanilang mga backpack at susubukang makapasok sa Kupiansk. Noong Nobyembre, sinimulan ni Shmyhal ang plano para pigilan ang mga sumisingit na Ruso sa pipeline. Nagpadala sila ng drone sa pipeline na may dalang 33,000 bomba na ibinagsak sa ilalim ng tubig. Dahil sa pagbaha, maraming pipeline exits ang naharang. Kaya napilitang gumamit ng balsa ang Russia para tumawid sa ilog Oskil. Muli, naging madali silang target ng mga drone ng Ukraine dahil dito. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang sitwasyon. Pero kahit papaano ay nagdiwang ang Achilles Brigade sa kanilang tagumpay kahit sandali. Noong Disyembre 13, iniulat ng Kiev Independent ang video ng brigada na nagpapakita ng kanilang pag-atake sa pipeline. Tumagal ng humigit kumulang 75 segundo ang video at itinatampok nito ang matitinding kondisyon sa loob ng mga pipeline at nagpapakita ng ilang halimbawa ng mga sundalong Ruso na lumalabas mula sa mga labasan ng tubo. Nagsimula ang pambobomba. Kitang-kita ang mga pampasabog at malalakas na pagsabog na sumisira sa ilang bahagi ng Kupiansk pipeline. Saan man matukoy ng Achilles Brigade ang isang labasan, agad itong sinusundan ng bomba. Nabawas-bawasan ang presyon sa Kupiansk. Ngunit sa kasamaang palad, sandali lang ang ginhawang iyon. Ayon sa Washington Post, sinabi ni Shmyhal na gumawa ang Russia ng bagong pasukan at labasan sa Oskil River Pipeline, kaya mas marami silang sundalong na ipapadala rito. Malaking dagok ang naibigay ng Ukraine, pisikal at psikolohikal.
Sa pisikal na aspeto, nawala sa Russia ang mga labasan ng pipeline na alam at kabisado nila, na nagdulot ng pagkaantala sa kanilang mga pagtatangkang makapasok. Mas malala siguro ang psikolohikal na pinsala. Alam ng Ukraine ang bawat kilos ng sundalong Ruso sa pipeline at maaaring umatake kahit kailan. Pero sa ngayon, hindi sinusubukan ng Ukraine na sirain ang mga labasan. Sa halip, tinatanggap nito ng espesyal na regalo ang mga sundalong Ruso na lumalabas sa pipeline at lumulutang sa ilog Oskil malapit sa Kupiansk. Ang mga regalong iyon ay mga drone at naghahatid sila ng kamatayan sa kahit sinong sundalong Ruso na sumusubok na sumalakay. Araw-araw, sinusubukan pa rin ng sundalong Ruso na paramihin ang presensya nila sa lungsod. Nagpapadala ng tao gamit ang inflatable bangka o dumadaan sa gas pipeline sa ilalim ng ilog. Ayon sa The Washington Post, makikita sa drone footage na nirepaso ng Post ang mga patay na sundalong Ruso sa paligid ng pipeline at ilog. Ngayon, ang nagagawa na lang ni Putin ay ipadala ang kanyang mga sundalo sa impyerno sa lupa. Umaasang makapasok ang ilan sa Kupiansk. Kapag sinabing impyerno sa lupa, literal iyon. Ang pipeline na gamit ng Russia para lihim makapasok sa Kupiansk ay masikip. Hindi kaaya-aya para sa mga sundalo at dating gas pipeline kaya may epekto ito. Iniulat ng United 24 Media na maraming sundalong lumalabas sa pipeline ay may palatandaan ng chemical na pagkalason, kaya mas nagiging target sila ng drone ng Ukraine. Maswerte pa siguro ang mga nalalason dahil nakakalabas at nakakakita ng langit bago matamaan ng drone ng Ukraine. Nang subukan ng Rusya gamitin ang parehong taktika para bawiin ang Kursk region sa Ukraine noong 2000 at 24 madalas hindi na nakakalabas ang mga sundalo mula sa pipeline. Iyan ay ibinunyag noong Hulyo 7 ng Telegram channel na Severny Kanal na naglabas ng video tungkol sa operation stream ng Rusya. May sundalong nagsabi sa video na may ilang lalaking pumasok sa Kursk pipeline ang nabaliw at nagpakamatay, kaysa ituloy at harapin ang halos tiyak na kamatayan. Sa kabilang panig, nagpatong-patong din ang mga bangkay. Mahirap kunin ang cargo 200. Militaris lang para sa bangkay. Mula sa tubo dahil masikip. May mga bangkay pang naiwan at naipit sa guho. Narinig ko silang sumisigaw. Anong nangyayari? Bumigay ang mga binti ko. Kwento ng sundalo. Dagdagan pa ng kemikal na lason, mas malaki ang tsansang mamatay sa loob o labas ng tubo. Para humantong sa pagbagsak ng Kupiansk, ibinabalik tayo niyan sa kasalukuyang sitwasyon sa Kupiansk. Ngayon, pero bago tayo sumabak sa kung anong ang nangyayari sa Kupiansk, ngayong napigilan na ang mga pagsalakay ng Russia sa mga tubo. Sana ay nag-e-enjoy kayo sa video na ito. Kung nagustuhan ninyo, like, subscribe sa The Military Show at mag-comment sa opinion ninyo sa pagsalakay ng Russia sa mga tubo. Balik sa Kupiansk, ang lungsod na ilang ulit ng inangkin ni Putin ay malinaw na kontrolado pa rin ng Ukraine. Dahil hindi nasakop ng Russia ang Kupiansk, may nawalan ng mahalagang bagay si Putin. Kung gusto mong malaman kung ano iyon, patuloy lang sa panonood at ipapaliwanag namin. Ang presensya ng Russia sa Kupiansk ay nabawasan na lang sa humigit kumulang 100 sundalo na nabanggit natin kanina. Malayo ito sa nakita natin noong Oktubre. Noong ika-21, iniulat ng Center for Eastern Studies na sinabing nakuha ng Russia ang sentro ng Kupiansk ayon sa mga Ukrainian. Habang papasok sa lungsod mula timog, sinubukan ng mga grupo ng sundalo na pasukin ang depensa ng Ukraine na sana ay pumayag silang umusad sa ilog Oskil papuntang Kupiansk-Voslovy Railway Junction. Kung nangyari iyon, magkakaproblema sana ang tagapagtanggol ng Kharkiv. Ang junction ay konektado sa tren na dumadaan sa Belgorod, Russia. Kapag nakuha ang Kupiansk, magagamit ito ng Russia bilang sentrong logistical para mag-supply ng tropa sa pagsulong nila sa Kharkiv. Ayon sa plano ng Kremlin, nagbago ang mga ito dahil sa pagdating ng karagdagang puwersa at tropang sumisira ng pipeline ng Ukraine sa Kupiansk. Ang dating malakas na presensya sa Kupiansk ay naging mga labi na lang ng militar. Kakaunti na lang ang natira. Ginugol ng Ukraine ang mga buwang, nakalipas sa mahusay na paglapit sa kontra-atake sa Kupiansk. Maraming kaswalti ang Russia at nahihirapan silang gumanti laban sa mga sundalong Ukrainian na nagpapabagsak sa kanilang tropa. Iyan ay isiniwalat sa isang ulat noong Enero 16 sa The Independent na nagsabing ang Russia ay nawawalan na ngayon ng 27 sundalo para sa bawat isang sundalong Ukrainian na namamatay sa direksyon ng Kupiansk. Ibinahagi ang pagtataya
kasabay ng pagsabing kontrolado ng Ukraine ang 70% ng lungsod, binibigyang diin nito na nagkakagulo ang mga plano niya, gaya ng sa pipeline. Plano lang ni Putin ang meat grinder na nagdulot ng maraming patay na sundalong Ruso. Pero ngayon, hindi na ito ubra. Malaki ang kontrol ng Ukraine sa Kupiansk, kaya nilang habulin ang ilang sundalong Ruso nang hindi nababahala sa dagdag na puwersa. Kailangang tumawid sa ilog o skel gamit ang balsa o tubo, pero ginagawang halos imposible ito ng mga drone ng Ukraine. Noong Enero 13, sinalakay ng sundalo ng Ukraine ang sentro ng lungsod na nawala sa kanila noong Oktubre. Pinalaya nila ang City Hall ng Kupiansk at itinaas ang bandila ng Ukraine sa lungsod na muntik mapasakamay ng Russia. 6 na araw matapos, iniulat ng United 24 Media na patuloy ang pagsisikap ng Russia na pasukin ang Kupiansk. Gayunpaman, maliit lang ang mga grupo ng sumasalakay, at bawat isa ay nakakaranas ng matinding pag-alugi, kaya ang kakaunting natitirang buhay ay hindi makakuha ng kontrol sa lungsod. Ikinuwento ni Maxim Holubok, hepe ng Kartia Brigade, ang naranasan ng kanyang unit at iba pang matagal nang nagliligtas sa Kupiansk. Sabi ni Olobok, "Parang whack-a-mole, may maso kami at laging lumalabas ang mga daga." Ayon sa Washington Post, mas matagal malilinis ang Kupiansk kaysa inaasahan ng Ukraine. Ganyan ang nangyayari kapag palihim na pinapasok ng Russia ang mga sundalo at nagtatago sila hanggang sa mahuli at mapatay. Pwedeng magtago ang sundalong Russia sa basement, ilalim ng hagdan at iba pang siwang. Ibig sabihin, dapat maingat ang paglilinis sa mga sumalakay gamit ang reconnaissance drone at mabagal pero tiyak na paglapit. Hindi makapasok ng Russia ang mabibigat na kagamitan sa lungsod. At limitado lang sa halos 1 kilometrong parisukat ng Kupiansk ang operasyon ng mga pumapasok. Malinaw na isa itong malawak at kapansin-pansing tagumpay. Ayon kay Vitali, isang commander ng unit ng drone sa The Washington Post, isa rin itong tagumpay na sinusubukang maliitin ni Putin. Habang namamatay ang mga sundalo ng Russia sa Kupiansk, nagkukunwari pa rin ang Kremlin tungkol sa kontrol nila sa lungsod. Kahit noong Enero 17 iniulat ng RBC Ukraine na binibigyang diin ng mga analyst mula sa Institute for the Study of War na sinusubukan ng mga commander ng Russia na angkinin na kontrolado ng kanilang puwersa ang lahat ng distrito ng Kupiansk, kahit na dumarami ang ebidensya na halos wala namang presensya ang Russia sa lungsod. Noong Enero 16, inspeksyon ni Ministro ng Depensa ng Russia, Andrei Belyusov, ang Western Grouping of Forces at nakinig sa ulat ni Colonel General Sergei Kozlovlev. Ayon sa Institute for the Study of War, sabi ni Kozlovlev, sinakop ng puwersa ng Russia ang Kucherivka sa silangan ng Kupiansk at ang Podoli at Kurilivka sa timog silangan ng Kupiansk noong Disyembre 2025. Ang pahayag tungkol sa diumano'y pagpalibot ay sinabayan ni Kozlovlev ng pagsasabi kay Belyusov na nabigo ang Ukraine sa kanilang mga pagsubok na makalusot sa lungsod at nananatili pa ring ganap ang kontrol ng Russia. Isa kaya itong kasinungalingan ng isang commander na takot na maging target ng galit ni Putin dahil sa kanyang kabiguan. Marahil, tuwang-tuwa ang Kremlin sa kasinungalingang iyon dahil malaki ang mawawala sa kanila kung malalaman ang totoo tungkol sa Kupiansk. Nabanggit namin kanina sa video ang malaking pagkaluging ito na mas pinahahalagahan ni na Putin at ng kanyang mga kasamahan kaysa sa buhay ng mga Ruso sa mga bigong pag-atake sa pipeline, kapangyarihan sa pakikipagtawaran. Isa sa maraming dahilan kung bakit gustong-gusto ni Putin na makuha ng kanyang mga puwersa ang Kupiansk ay dahil gusto niyang angkinin ang rehiyon ng Donbas ng Ukraine. Mukhang kakaiba ang pahayag na iyon dahil ang Kupiansk ay nasa Kharkiv at hindi bahagi ng Donbas, kaya walang benepisyo kay Putin sa pag-angkin nito para sa pagdagdag ng teritoryo sa Donbas. Gayunpaman, may mga koneksyon ang Kupiansk at ang rehiyon ng Donbas na nagpapaliwanag kung bakit patuloy na nagpapadala ang Russia ng mga sundalo nito sa pamamagitan ng mga tubo para sa tila walang pag-asang pag-atake. Isang koneksyon dito ang kapangyarihan sa negosasyon. Kung kontrolado ng Russia ang Kupiansk, maaari nitong gamitin ang mga Ukrainian roon bilang kapalit sa ibang teritoryo. Isipin mo ang isang sitwasyon kung saan inaalok ni Putin na ibalik ang Kupiansk sa Ukraine kapalit ng lungsod ng Pokrovsk na nasa Donetsk o isa pang lungsod ng Ukraine na kabilang sa Fortress Belt sa nasabing oblast. Malamang na hindi tatanggapin ng Ukraine ang ganoong palitan. May mga bansa rin, gaya ng Estados Unidos,
na nakakakita ng ganitong alok bilang makatuwiran sa usapang kapayapaan. Magbibigay ang Rusya ng isang bagay kapalit ng makakakuha rin sila ng kapalit, isang uri ng kasunduan na magbibigay kay Putin ng tunay niyang gusto, mas maraming teritoryo sa Donbas. May mas praktikal pang dahilan kung bakit gusto ng Rusya ang Kupiansk bukod sa gawing panagot ang lungsod. Nabanggit natin kanina ang railway junction na gamit ng Rusya sa paglilipat ng tropa at kagamitan mula Belgorod papuntang Kupiansk. May koneksyon din sa Donbas dito. Iniulat ng RBC Ukraine noong Setyembre na gagamitin ng Rusya ang Kupiansk bilang logistical node, hindi para lusubin ang Kharkiv, kundi para dagdagan ang presyon sa Donbas. Ayon sa RBC Ukraine, ipinaliwanag ng eksperto sa militar na si Pavlo Naroshny ang maaaring kahulugan ng pagbagsak ng Kupiansk sa laban para sa Donbas. Ang pagsakop sa Kupiansk ay lalong papahirap sa ating logistika at papabor sa kanila dahil tungkol sa logistika ang digmaan. Mapuputol ang ating ruta at lalakas sila. Ang Kupiansk ay nasa likod ng ating tagapagtanggol. Malayo ito sa Kharkiv, ngunit ayon kay Naroshny, ang pagkakasakop ng lungsod ay nagbabanta sa tagapagtanggol ng Donbas, pati na sa Sloviansk at Kramatorsk. Maglulunsad ng pag-atake ang Russia mula sa magkabilang panig sa Donetsk Fortress Belt. Kung masakop ang Kupiansk, ang mga tropa ni Putin ay aabante sa Pokrovsk mula sa isang panig, habang ang mga sundalo mula Kupiansk ay aatake mula sa kabila. Hindi na mangyayari yon. Siniguro na ng Ukraine yon. Patuloy pa ring pinapadala ng Russia ang mga sundalo sa rutang binabantayan ng Ukraine. Bukod sa nabanggit, ang pagtutulak ni Putin sa Kupiansk ay nagpapakitang mas malaki ang interes ng Russia kaysa Donbas. Ayon sa Washington Post, ginagastos ng Moscow ang yaman at lakas tao para makuha ang lungsod na mas mainam sanang gamitin sa kampanya sa Donbas. Lalo na ngayong nakuha muli ng Ukraine ang kontrol. Ginagawa raw iyon ni Putin dahil posibleng mas malaki pa ang layunin niya sa digmaan kaysa Donbas. Ang pagtutok sa Donbas sa usapang pangkapayapaan ay maaaring panlilin lang para itago ang tunay na layunin ng Russia. Kung gagamitin ni Putin ang Kupiansk bilang pambarter, napunta siya sa desperadong sitwasyon sa lungsod. At ilang araw lang ang nakalipas, may ilang bitak na lumitaw sa harapan ni Putin na nagpapahiwatig na nauunawaan niya kung gaano kalaki ang epekto ng pagkawala niya ng leverage sa Kupiansk. Ayon sa Moscow Times noong Enero 15, sinabi ni Putin na bukas ang Russia sa muling diplomasya sa Europa, sa kondisyon na katulad ng dati, bago niya sinimulan ang kanyang pananakop. Sinabi ni Putin habang tinatanggap ang mga bagong dayuhang embahador sa Kremlin na umaasa siyang babalik sa normal ang sitwasyon at magkakaroon ng konstruktibong dialogo sa paglipas ng panahon. Sabi pa niya, matagal nang nakatuon ang Russia sa mga ganitong paraan at handang ibalik ang ugnayang kailangan natin. Malalim at makasaysayan ang ugnayan natin, puno ng kapwa kapaki-pakinabang na pagtutulungan at kooperasyong kultural. Lumabas ang mga pahayag na iyon matapos sabihin ni punong ministro ng Italia Giorgio Meloni na dapat nang muling simulan ng European Union ang mataas na antas ng dialogo sa Russia. Dumating sa tamang oras ang mga pahayag na iyon para kay Putin. Makikita sa pahayag ang desperadong oportunistang gustong makabalik sa negosasyon kasama ang mga leader ng Europa. Maaaring iniisip niya na kaya niyang manipulahin ang ilang leader ng Europa para paniwalaan ang kanyang bersyon ng mga pangyayari sa mga lugar tulad ng Kupiansk. Maaaring tama si Putin tungkol sa ilang leader ng Europa, pero karamihan ay nananatiling tapat sa Ukraine at sa paggamit ng kapayapaan na hindi mag-iiwan sa bansa bilang isang mahina at wasak na anino ng sarili nito. Habang naghihintay lang na muling simulan ni Putin ang kanyang pananakop, muling kontrolado ng Ukraine ang Kupiansk. At ibig sabihin nito ay nawala kay Putin ang isang malaking alas sa negosasyon. Nagpadala lang siya ng sundalo sa lagusang kamatayan na matagal nang alam ng Ukraine. Nabanggit natin ang Donbas sa video na ito. At may kwento roon na kasinungalingan din tulad ng mga ikinakalat ng Russia tungkol sa Kupiansk. Maaaring walang lagusan sa mga lungsod tulad ng Pokrovsk. Sa Donbas, puro huwad na bandila, kasinungalingan, at yabang lang para itago ang sunod-sunod na pagkatalo ng Russia. Panoorin ang aming video tungkol sa ginawa ng Ukraine sa Donbas. Mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa Kupiansk. Salamat sa panonood.